Pinalikas na ang mga pamilya nakatira sa may bahagi ng Baywalk sa Ross Boulevard sa Maynila dahil sa posibleng storm surge o daluyong. May ulat on the spot si Maki Pulido. Maki? Pia, bandang alas 11 naman ng umaga o bago mag alas 11 ng umaga ay tumigil na yung malakas na hangin na sa may Rojas Boulevard, particular nga dun sa pinestahan natin sa may Baywalk. Tumigil din yung ulan bandang alas 11 ng umaga. Pero paminsan-minsan ay may ambon pa rin o kaya uulan. Pero hindi na kasing grabe katulad nung kaninang alas 7 hanggang alas 8 ng umaga na talagang sa lakas ng hangin sumisipol at halos mag-zero visibility nga at one point sa kalsada. Yung nabanggit mo ay nakasalubong kasi natin kaninang umaga yung mga taga-DSWD na naglalakad sa may Baywalk dahil naghahanap pa rin sila ng mga street dwellers. Ito yung mga kababayan natin na walang mga bahay, mga homeless at doon nga sa may Baywalk, sa may Rojas Boulevard sila natutulog. Sabihan sila na umalis at lumikas muna. Kaso nga lang hindi sila nagpunta sa mga evacuation centers. Sa halip ay nagpunta sila sa gilid ng mga gusali. So yung mga nakausap naming tiya ay sumilog sa gilid ng isang gusali sa may Rojas Boulevard kung saan inabutan talaga natin sila na hindi pa kumakain. Yung iba ay pa tapos lamig na lamig dahil maliban nga doon sa napakalakas ng hangin, ay talaga namang bumagsak yung temperatura, malamig talaga. So nagugutom sila dahil sabi nga naman nila ay hindi pa naman sila nakakagawa ng paraan na kumita ng pera dahil kalimitan ang talaga namang kanilang pinagkakakitaan ay yung pagbabantay ng mga nakaparadang kotse at dahil sa bagyo ay talagang wala namang tao doon sa usually na punong-puno ng mga parking space. Maliban dyan na Pia, pagkado alas 10 ng umaga ay inabutan din namin nag-iikot si Mayor Joseph Estrada kasama si Vice Mayor Isko Moreno. Sinilit nila yung seawall kasi at one point kanina umaga ay nilagyan nila ito ng sandbag. Sinilit, inspection, sabi ni Mayor Erap ay talagang nag-iikot sila sa Manila para inspeksyonin at kanina ang sinabi niya talaga namang napaghandaan talaga nila yung pagdating ng Bagyong Glenda kaya't mabilis ang kanilang reaction time. In fact, mabilis nga naman talaga nilang natanggal yung mga sangay ng puno na nagkalat sa mga kalsada, pati na yung mga nabuwal na maliliit na puno na nakaharang. Tapos, ang sinasabi ni Erap kanina ay zero casualty ang syudad ng Maynila nang dumaan ang Bagyong Glenda sa syudad. Iya? So, Maki, sa mga sandaling ito, meron pa rin bang mga naglilinis? Kasi kanina nakausap natin si Chairman Tolentino at sabi nga niya, uumpisa nila, hinintay lang nila na medyo humina no, itong hangin at ngayon ay uumpisahan na nila yung paglilinis sa mga kalsada, kabilang nasa Maynila. Alam mo, Pia, yung mga nadaanan namin na mga kalsada sa Manila, kahit umuulan, may ginagawa silang clearing operation. Kaya nga yung mga inabutan namin kanina, mga alas 7 ng umaga na bumagsak na maliliit na puno, nandun pa rin, pero sa gilid na ng kalsada. So yung iba na, nalinis na talaga, na isakay na sa kanilang mga truck, pero yung iba naman talagang iginilid lang para naman hindi nakahambalang sa kalsada. Sinasabi kanina ni Erap, maging ito kasi, pinaghandaan nila, so there were mga 20 trucks na umiikot. Yung iba na kasalubong din natin, pero may mga trucks talaga sila na umiikot para lang mag-clear ng debris. Alright, maraming salamat, Maki Pulido.